Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Finance o DOF ang epektibong paggasta ng panukalang 15 bilyong piso na budget allocation para sa modernisasyon ng rice industry. Matatandaan na bago mag-adjourn ang Kamara ay inaprubahan ng plenaryo sa pangatlo at huling pagbasa ang amyenda sa Rice Tarification Law, kabilang ang pagpapalawig ng validity ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at 15 bilyong piso na karagdagang pondo. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, inaaral na ngayon ng kanyang tanggapan ang pagpapatupad ng suporta sa mga local farmer gamit ang halaga na dati ay nasa 10 bilyong piso lamang. Paglilinaw pa ng kalihim na ang rice tariff reduction ay panandalian lamang dahil hangad ng pamahalaan na hindi naaasa pa ang Pilipinas sa imported na bigas bagkus itataas ang rice productivity ng mga magsasaka. Aniya, patuloy na mamumuhunan ang gobyerno sa local farmers sa irigasyon at modernisasyon dahil hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga magsasakang Pinoy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na bagamat mababawasan ang kita ng gobyerno sa rice tariff reduction ay maibababa naman nito ang inflation, bagay na magtutulak sa policy rate cut ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Recto, tinatayang nasa 22 bilyong piso ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa tapya sa taripa, pero babawi naman ang paglago kapag nagbawas tayo ng interest rate. Maalalang inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang taripa ng inaangkat na bigas ng 15% mula sa 35%. Paliwanag ng kalihim, kung bababa ang rice inflation na kumakatawan sa malaking bahagi ng Consumer Price Index, posibleng magbawas ng interest rate ng BSP na magre-resulta ng productivity at paglakas ng economic growth. Nauna nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona na may posibilidad na lumuwag ang policy rate ngayong darating na Agosto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nilagdaan ng Pilipinas at France ang government-to-government o G2G agreement para sa financial development and cooperation. Ang kasunduan ay sinelyuhan ni na Finance Secretary Ralph Recto at French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle. Layon ng kasunduan sa financial and development cooperation na makabahagi ang Pilipinas sa Official Development Assistance o ODA at blended financing ng gobyerno ng France para sa pagpapatupad ng mga priority projects ng Administrasyong Marcos Jr. Ang kasunduan ay para sa pagpapalakas ng high-impact sectors gaya ng agrikultura, agro-industry, mining, water sanitation, infrastruktura, transportasyon at renewable energy. Ayon kay Recto, magsisilbi itong key poverty fighting force na makatutulong sa bansa para sa inklusibong kinabukasan ng mga Pilipino. Nagpasalamat din ang kalihim sa French government sa pagiging katuwang ng bansa sa hangarin na makamit ang economic security at kasaganaan ng sambayanan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.